Ang ating unang pag-iyak ay siyang senyales ng simula ng ating pakikibaka sa mundong ito. Iyak na nagsasabing isang bagong buhay ang umusbong. Iyak na gumuhit ng ngiti sa mukha ng mga mahal mo sa buhay. Ngunit, hindi natin matatakasan ang isang malungkot na katotohanan. Darating ang sandaling, iyak din ang huling tunog na ating maririnig mula sa ating mga mahal sa buhay. Ang oras ng ating kamatayan. Kamatayan na siyang kahantungan ng lahat. Bagamat ang kamatayang ito ay nagsisilbing pagluluksa para sa iba, ito din ay nagsisilbing hanap buhay para sa ilan. Mga taong nabubuhay ng dahil sa mga patay. Mga taong nabubuhay sa punerarya. Ang mga embalsamador. Maaga kaming naghanda patungong punerarya. Lahat ay sabik. Karamihan sa amin ay kinakabahan. Siguro'y dahil na rin likas sa ating mga tao na kinakatakutan ang mga patay. Mga patay na kung tutuusin ay wala namang mga malay. Halos kalahating oras din tumagal ang aming biyahe mula sa aming tinutuluyan. Habang kami ay naglalakad patungong punerarya, maraming katanungan na ang naglalaro sa aming isipan. Ano nga ba ang pakiramdam sa loob? Ang lugar na yon ay malimit puntahan dahil nga sa kinakatakutan ng mga tao. Dito, makikita natin ang buhay ng mga taong nagsisipi sa mga patay. Bakit po funeral na lang pinili ng business? Di ba kagaya ng sinabi ko kanina nasa morgue? Ito ay negosyo ng mga ninuan namin. Na hanggang ngayon, dala-dala. Hindi naman po ba naapektuhan yung pakikisama sa inyo ng tao dahil sa uwi ng business na meron? Yung sa mga kapitbahay, hindi wala po bang? Wala. Wala silang magiging sa amin, masasabi na. Comment or... So, ibig sabihin po, kahit na may, ganito po yung business nyo, yung mga kapitbahay nyo po, okay naman po. Wala silang problema sa amin. Na-experience nyo po ba na may hindi na satisfy na Na kliyente ka. Oo. Meron. Kasi, ang baba na ng servisyo. Ang daming demand. Walang ganito. May epekto po ba sa, halimbawa po, yung mga bata dito? Yung mga, hindi po sila na-apekto, halimbawa po sa school, may magbibigay sa kanila. Wala. Minsan may ganyan. Tita, sabi ng classmate ko, gawin daw. Sabi ko, sagutin mo lang. Okay. Ganun lang. Huwag ka makipag-away sa kanila kasi kapag away ka talo. Sabi nila, ay, makakilaman loob. Okay. Ganun lang. Naniniwala po pa kayo sa kasabihan na parang sa ganitong klase ng negosyo walang yung mayaman? Depende sa may hawak. Kung ikaw may hawak ka ng purinarya at ang kalaban mo ay sugal, diba? Sugarol ka. Siyempre kasi sa purinarya malaking pera yan eh. Yun lang magkaroon ka ng serbisyong lowest 10 10,000 malaking pera na. Halina't tuklasin natin. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga larawan? Ganito yan. Lahat ng pictures namin, since nagsimula kasi ang funeral namin since 1975. So in 1975, di pa kami buhay magkapatid. Eto lahat ng pictures na nandito, puro mga salvage to. Salvage na walang nag-claim, or walang family, or sabihin natin talagang may mga atraso. Yan, pinatay yan. Siguro mga 1992. Yan, binaril yan. Bukod sa binaril, tinaga. Dahil ang usap-usapan sa lugar namin is droga. Ito naman yung matanda. Halos 40 ang tinamong saksak. Yan. Dahil yan, maraming pera, may ating pensyonado, may nainggit, pinakawan. Then, ito siya, yan. Ano na siya, almost 70 plus. 70 plus. Pero ang suspect niya, alam ko, nahuli.
Kaya ng mga tama niya. Halos labas ang bituka niya. Talagang hindi talaga siya bubuhayin. Yan. Puro taga, saksak. Talagang walang inano sa kanya talaga, walang tinira. Yan. Kaya yan, hanggang sa leeg, may tama siya. Hindi mabababo lang yung tama niya, pero sobrang dami. Tsaka naubos yung kanyang dugo. Yan, ito siya. Sobrang ngayon. Ito naman, ito yung bading. Yan, bading yan. Pinambaril sa kanya, shotgun. Dahil atraso, hindi natin malaman kung atraso ba sa lalaki o ano. 1995 na mangyari yan. Diyan lang sa amin yan. Yan. May mga ataol noon, no, mga kulay brown pa, wala pang puti. Ito naman yan, yung adik. Adik yan. Adik yan na binaril. Yung puti, yun ang utak niya. Yung puti na yan. Halos lahat na naging service namin, talaga pag binaril, talaga ulo. Ulo ang tama. Yan. Eto, tinan mo, akala mo ginawa siyang pang ano sa palengke. Yung braso niya, oh, puro taga, lalaki. Ayan, taga lahat yan. Tinaga, hanggang sa mamatay yan. Ngayon, eto naman, yan. At itong kulay puti, itong dalawang puti na yan, ito salvage yan. Ang alam dyan, papasok ng trabaho to. Pero hindi sinabi na ito ay may atraso. Dalawa yan, nakuha namin yung isa. Bale na sa drum. Sa drum siya na nilagyan ng semento. Yan, kaya kulay puti pa lang yan. Pero iyan, nagmakta may kulay niya, ang baho na yan. Kasi agnas na yan. Ito mas matindi, yung magtatay. Yan, magtatay yan. Yan, sila mag-ama. Dahil lang yan sa isang maliit na bagay lang. Pero, siyempre, parang pinalaki ng kaaway. Tinaon nyo na nagiinuman, sobrang lasing nila magtatay. Yan. Pinaga na yan, puro taga, saksak. Ang pinaka mas nakakaano naming cases talaga, eto. Yan. Actually, yung batang yan, ang may atraso, kapatid. Yan. Kapag nang may atraso, hindi siya. Yan. Kapatid ang may atraso, hindi siya. Ngayon, iyan, nakasabit sa jeep. Tumatawag ng alabang. Pagtawag niya ng alabang, akala, kasi ano yun, may kakambal to eh. Kasi magkamukha talaga sila. Kaya nung nakahinto yung jeep noong time na yon, natatawag siya ng alabang, on the spot, binaril siya sa ulo. Sa ulo yan. Sa ulo yan. Kasi mo na mag-aayong mukha niya. Ang pinambaril sa kanya, double action. Yung double action na hanggat mainit ang bala, gumagapang sa buong katawan natin. Hanggat hindi siya tumatagos. Pag binaril ka, hindi siya tumatagos, hanggat mainit ang bala, lahat ng pwede niyang sirain sa ulo mo, sisirain niya lahat. Ayan. O, yun ang kwento, lahat ng salvage na nasa amin. Okay. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pintuang ito? Masikip, malansa, nang ito'y aming puntahan, ay may makikita pang natutuyong dugo kung saan niraratay ang kasing lamig na yelong katawan ng isang bangkay. Tahimik at payapa sa loob kung saan sandaling nagkakasama ang embalsamador at ang bangkay. Hindi tulad sa isang parlor na nagkukwentuhan ang parlorista at ang kanyang kliyente. Dito, ang embalsamador lang ang nagsasalita at ang bangkay tila tahimik na nakikinig lamang. Kailan po kayo nag-start mag-imbang? Bakit po yung feeling yung profession? Kasi hindi pa buhay ang mga magulang namin, purinarya na. Ibig sabihin, sa mga ninuno namin, purinarya na. Hanggang sa kinalaki ng mga magulang ko, nanay at tatay ko, ang tatay ko is embalmer, nanay ko is sekretary ng purinarya. Hanggang sa nakaipon sila, eto ang naging negosyo namin. Ngayon, naging profession ko to kasi isa ito sa pinakamagandang merong kitaan. Ano po? Pag nag-imbang po kayo, hindi po ba kayo natatakot? Hindi na, sanay na eh. Kumbaga, wala ka namang gagawin, kundi kukunin mo na naman yung dugo ng patay. Wala po bang epekto sa inyo yun? Siyempre meron. Una sa lahat, sisirain ng baga mo. Kasi yung amoy ng formalin, yung chemical kasi. Pero nung una niyo pong ginawa yan, natakot po kayo? Siyempre, talagang matakot ka. Kasi kapwa mo yan eh.
Kapwa-tao mo yan, di ba? Alam mo yan, ay baboy o aso yan eh. Pwede Hindi, yun. kapwa-tao mo yan. Pwede niyo po bang ikwento yung first time niyo mag-embalm? Ano yung naramdaman niyo? Siyempre, nung first time na nag-embalm ako, uno sa lahat, hindi ko kaya. Nakakatakot. Nakakatakot siya, nakakilabot. Kasi pwedeng, kasi tayo mga Pilipino, di ba, malawak ang imahinasyon natin eh, di ba? Pwedeng, isipin mo na, andyan ang patay sa harap mo, yung balsamuhin mo, pwedeng bigla ang hawakan, o pwedeng dumilit ang mata. Pero, kanauna, na sana Ay, hindi. na-experience niyo na po ba mag-embalm ng kamag-anak niyo? No. Hindi pa. Ayaw. If ever po. Ayaw. Kasi, Hindi po kayo. kahit sa ibang embalmer din, pagka mag-anak niya, hindi talaga gagalawin. Ayaw. Kahit sa ang funeral, ayaw. Bakit? Ano po ba yung paniniwala o nasa ano lang po pamilya? Hindi, hindi ma actually paniniwala. Yun yung respeto. Ano feeling mo kasi parents mo nagtatrabaho sa funeral? Maganda. Gusto kong magtrabaho si mama para magkapera kami. Ano feeling mo kapag may nakita kang patay, pumupunta dito? May May patay ko yan, patay dyan, mga dyan, ano feeling mo? nakakatakot. Yung ano po, sa mga anak niyo, paano niyo po ina-explain na na embalmer ako? Nakaka-apekto po ba yun sa mga anak Actually, niyo? wala ko explain sa kanila. Basta mas gusto ko ng mulat sila. Naintindihan na lang Yun. Kasi, sabi ng nanay ko, pag in-explain mo sa kanila ang bawat detalye niya, syempre, maguguluhan sila. Bata pa eh. Mas maganda yung mamulat sila. Maghusga sila, dahil gusto nila maghusga. Pero masasabi ko lang, kahit anong pinakamagandang trabaho mo, kahit sabihin mo presidente ka ng Pilipinas, malaki ang sahod mo. Pag embalmer ka, nakarte ka ng ibang bansa, mas kaya mo higitan ang sahod ng presidente. Tandaan mo.